Breaking news po mga kababayan, nako po. Viral na viral po itong paglundag ni Senador Marcoleta sa nalaman na desisyon ng Korte Suprema. Net 25. Talagang tuwang-tuwa dito mga kababayan. Pati ako napapalakpak dito. Ito kasing matagal na pinag-usapan na impeachment ni Sara, binasura ulit ng Korte Suprema. Nako mga kababayan, iyakan ng mga tangalista dito. Bobolista, pinkilista, bangagista. Mga kababayan, nag-iiyakan na. Panoorin po natin mga kababayan at mamaya, magsasalita na yata si Tatay Digong uuwi na yata ito. Dala-dala na yung maleta, pauwi ng Pilipinas. ICC, nag-iiyak na. Naku po mga kababayan, ang balitang ito, viral na viral. Ito na po ang pasabog ni Marcoleta dito sa Net 25. Totoo kaya? Nandito kayo si Marcoleta. Panoorin natin mga kababayan hanggang dulo. Ano ba ang masasabi ng Net 25 dito sa desisyon ng Korte Suprema? Di ba, January 13, last year yun Last year. Naganap ang pinakamalawak, pinakamalaki na rally ng Iglesia ni Cristo no to impeachment. Ang nangyari, itinuloy pa rin ng mga kongresista. Ngayon, binasura ng Korte Suprema. Ngayon, binasura ulit. Nako, mga kababayan, na ito po. Eto na. Patapos na ang Enero, humabol pa itong malaking balitang ito, Jen. Ha? Apakalaking balita rin ito. Sino yan? Kasi di ba maraming umaasa na... At ito yung pinagdebatihan ng napakatagal. Hindi lang sa Senado, pati sa Kongreso. Oo. At pati na ang mga nagsasabing mga retired Supreme Court Justices. Di ba? Aba, iba-iba, ano Nagsasabing, hindi, kami ang tama dito. Oo. Mali ang Supreme Court dito. Oo. Ito po yung tungkol sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. No, nga. Meron ng final decision. Mukhang nanindigan ng Supreme Court, ha? Oo. Nagdesisyon po ang Supreme Court na i-deny o ibasura yung motion for reconsideration at panatilihin yung kanilang unang desisyon na nagsasabi unconstitutional, labag sa saligang batas, ito pong impeachment complaint dahil mga hindi sinunod ang mga patakaran na itinatadhana ng ating saligang batas. Ayun, doon sa One-year ban. 1 year ban. At saka dun sa proseso ng pagpapile nito. Oho. Yun ang sinasabi natin. Okay. Ito sabi ni Attorney Camille Sue Meiting, Spokesperson ng Supreme Court. spokesperson ng Supreme Court. Oho. May boses ba ito? O babasahin lang? Mayroon daw, may boses. Sige, narinig ko sabi ng direct, may boses, may boses. Pakinggan na ho natin si Attorney Ting. This isn't just any chat. It's ClickUp chat. Sure. Ayan mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Talagang, naku po. Binalitan na rin pala ng Net 25 ito mga kababayan ko. Naku po mga kababayan. Paano na mga bobolista, tangalista na hindi naliligo dito? Naku, magsisiligo na ito. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. Ayun. So, ibig sabihin dyan, walang ni isa mang mahistrado o justice na Supreme Court ang nagbago ang isip o napaniwala ng mga nagsasabing mali yung unang desisyon. Oo nga. Pero teka lang, bago na tuloy yan, yun ba talaga ang boses ni spokesperson Ting?
parang recording eh. Paanong recording? Bakit ganun? Parang siyang ano, yung sa telepono, your number dial is not in- Parang hindi parang totoo. Parang... Ganun ba talaga boses niya? Ibig sabihin maganda boses. Oo, ang ganda eh. Parang... Ganun talaga boses niya. ganun? Siyempre, kukuha tayo ng spokesperson. Hindi lang itsura, pati boses. Pwede hindi pa tayo sa Malacanang si Camille? Pagka Ang tayo... ganda, di ba? Straight na straight, ano? tama, Pagka anong tama. boses. Parang akala mo yung mga sasagot sa cellphone na your number is not in service. Mga operator, di ba? May karakter. Oo. Siguro ano ito, makukuha ito ng mga kumpanya. Anyway, sige, balik tayo doon sa ano. Yan yata yung boses sa sa PAL, hindi ba yan? Oo. There's nothing beat the Jet 2 holiday. Ganun ba? Ang galing, ano? Yung mga ganon. Binabayaran ng malaki yan, yung boses na ganyan. Diba? Ay, nako. So, sa madaling salita, itong pinagdebatihan sa Senado, Nelson, Oo. noon... Di ba naka-archive to sa Senado, Oo. di ba? At ang sabi ni Senador Tito Soto noon, the unanimous decision is a unanimous mistake. Posible nga naman, hindi naman, di ba? Oo. Ngayon, paano nangyari? Sino ngayon ang mistake? Oo nga, kasi sabi nga ng Senador Marcoleta, nung nagdidebate sila, napaka-imposible, unanimous eh. Parang 15, hindi pala 15 kasi nung time na yon, parang may absent atang Ito, may dalawang wala. Kasi yung isa ay hindi nag-participate, yung isa ay on leave. Oo. Pero unanimous pa rin, sabi nung ano. Ayun nga. Ibig sabihin, Kasi lahat ng nag-participate, walang kumontra eh. ni abstention ata, wala eh. Ayan mga kababayan. Pahiya dito si Tito Soto at itong si Pinky Lacson. Sabi kasi ni Tito Soto, yun unanimous decision is a unanimous mistake. Ngayon, supalpal po si Tito Soto dito. Kaya si Marcoleta, nabubulyak itong magtropa na ito, yung magka-school bukol na ito, na gumagamit pa ng legal luminary, na mga advisor, na mga legal team nila para makaintindi ng batas. O ngayon, nasuplak ulit ang mga magtropa na bulagaan na ito. Pahiya sila. Nanindigan ng Korte Suprema, nanindigan ng batas. Rule of law ang pinairal ng Korte Suprema. Hindi na papasok ng mafia, hindi na papasok, hindi na babayaran. Kaya umiral ang batas, kaya panalo ang bansang Pilipinas. Mga kababayan ko, kita nyo naman, nanindigan talaga kung ano ang desisyon ng una. Hanggang ngayon, unanimous pa rin mga kababayan, hindi nagpasindak sa mga buhayang ito. Di ba yung ibang nababayaran, pero ang Korte Suprema, pinairal talaga ang rule of law. Kaya sila De Lima, Trillanes, Tito Soto, Pink Soto, Pinkilista, sina Lacson, yung Bending Dalo, ayan, nag-iyakan na. Sila Hontiveros, kung ano-ano pa. Sila Bembem M ba? Sila Bembem M. Yung kasi ang sabi, Bembem M, BBM, Meme M, ngangagista, mga ganyan. Nako, nag-iiyakan na pati si Auntie Claire, mga kababayan, umiiyak no, humahagulgul na. Hindi matanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Nako, bukas tignan nyo. Sasabog ang mga ito kasi magsasalita na naman sila ng kung ano. Unanimous decision is a unanimous mistake. Tito Soto nasuplak. Sinoplak ng Korte Suprema. Nako po. Ayan na. Ano kayong sasabihin ni Tito Soto dito? Tuloy pa natin. Di ba? Hindi, yung isa hindi yata nag-participate. Ay, pero hindi siya naglagay na kanyang ano tag doon, yung... Oo, wala na. Anong tag doon, di ba? Dissenting opinion. Oo. Kaya unanimous pa rin. Kagaya nung nauna. Unanimous eh. Oho. Hirap po talagang baligtarin ng isang unanimous decision. Lalo na kung hindi naman nagpapalit ng miyembro. Ayun na. Kasi ang pinupunto nila doon na dati, may pagkakataon na napapalitan ng desisyon ng Korte Suprema, pero it will take years. Bakit take years?
Kasi may mga nagre-retire na justices, mayroong papalit na bago. So nababago ang komposisyon, pero kung sila pa rin yan, malabo po talaga na magkaroon ng pagbabago dun sa nauna nilang desisyon. Oho. Oo. Ayan mga kababayan, nako po. Ano kayong sasabihin nila Senador Tito Soto dito? Sila Senador Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee? Anong masasabi ng legal luminary ng mga ito? Nako, mag-iiyakan ng mga ito. Emergency meeting na naman. Ano na naman kaya ang plano nila, mga kababayan? Para kontrahin ang Korte Suprema kung anong naging desisyon nila. Nako, mga kababayan ko. I-check nga natin yung ibang mga ano dito. Ito po mga kababayan, i-check po natin. Ano bang sinasabi nila? Nako po mga kababayan ko. I-check nga natin anong sinasabi ng ibang mga balita dito. Nako po, iyakan na talaga. FBSC. Nako po. Iyakan na. Ito po mga kababayan ko. Oh. Nako po mga kababayan ko. Anong sabi ng... Grabe na ito, mga kababayan ko. Nag-iyakan na naman sila. Ano na naman ang sasabihin ng mga bending dalo dito, mga kababayan ko? Ayan, no? Check natin ang balita ngayon. Ang balita. Ito po, oh. I-check natin anong balita. Ay, nako po, mga kababayan. Nako po. Yari na. Ang Korte Suprema. Ito po, mga kababayan, no? O ito po ang sabi ng Korte Suprema. Hindi kailanman dapat abusuhin ang impeachment upang mapanatili ang hegemonikong dominasyon ng kasakiman sa pamamagitan ng pamamahiya sa mga nasa mataas sa posisyon sa gobyerno at hadlangan silang gawin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Ito ang dahilan kung bakit idinisenyo ang impeachment upang hindi ito maging simpleng prosesong pampolitika na sinisimulan lamang batay sa paratang o sa inaakalang pagsang-ayon ng publiko na hinuhubog ng propagandistikong epekto ng mga sinasadyang press release o responsableng viral post sa social media. Marvic Leonin. Ako po mga kababayan ko. Ayan, no? Supreme Court impeachment hindi dapat abusuhin. Binigyan diin ng Korte Suprema na ang impeachment ay hindi dapat abusuhin bilang kasangkapan upang panatilihin ang paghahari-hari ng kasakiman o upang ipahiya at pigilan ang mga opisyal ng gobyerno na gampanan ang kanilang konstitusyonal na tungkulin. Ito ang giniit ng kataas-taasan na hukuman sa desisyon ng isinulat ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonin kasabay ng pagpapatibay sa naunang ruling na labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang ponensya, nilinaw ni Leonin na ang impeachment ay isang mekanismong pananagutan, hindi sandatang pampolitika anya. Dahil sa malalawak na epekto nito sa mga institusyong demokratiko sa tiwala ng publiko, dapat itong isagawa ng may konsyensya, maingat at may bigat. Impeachment should never be abused to maintain the homogenic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions preventing them from doing what they were sworn to do. Hindi kailanman abusuhin ang impeachment upang manatili ang homogenikong dominasyon ng kasakiman sa pamamagitan ng pamamahiya sa mga nasa taas sa posisyon sa gobyerno at hadlangan silang gawin ang kanilang sinumpaang tungkulin. This is why impeachment has been designed so that it's not merely political process initiated merely allegation or by perceived public acclaim shaped by the propagandistic effect of time press release or irresponsible viral post on social media. Naku po mga kababayan, yan pong sinabi ni Judge Leonin po, Marvic Leonin. Naku po, iyakan na. Nag-iyakan na, mga kababayan, nag-iyakan na ang mga dilawantista dito. Naku po.
Yan, lalo kung Mukhang- unanimous. Maliban na lang kung mahigpitan ng laban. Mukhang maraming mapapahiya dito, pati yung mga abogado sa Senado. Oo. Di ba? Yung mga senador na abogado, paano kayo ngayon? Hindi, at ang tutuusin, konti lang naman yung abogado na mapapahiya Kasi konti lang yung abogado. Yung iba natin doon, nag-aabu-abugaduhan. Abo. Oo. Totoo. Di ba? Oo, at yung iba, Yung isa nga, nanlilisik pa yung mata pag nagpapaliwanag. Akala mo, yun ang totoong-totoo eh. at ang akala mo, mas marunong pa no? O, yun Sa na Supreme nga. Court. Mas Oo. mataas pa sa Supreme Court. Oo. Kasi kapag ikaw ay nagpa-practice, gaya ni Senador Marcoleta, sapagkat practicing lawyer, alam niya yung ganyan mga sitwasyon, no? Totoo. Pagka-decision mo, unanimous, Napakahirap. posible nang magbago yan. Oh. Eh, di pa paano yung naka-archive wala na yun. Yan. Hindi, tsaka ngayon, ang balita ko, yung mga nagbabalak na magsampa ng reklamo, Yung bago. yung bago sa February 6, Oo. mukhang ikukonsidera nila itong latest decision ng Supreme Court. Kasi baka daw maka-apekto Oo. doon sa kanilang isasampang reklamo ulit Kasi ngayon. kung hindi mo susundin, Oo. yung naunang utos, dapat na ganito ang pagkakasunod-sunod ng pagpapile. Dapat may mga ebidensya. Oo. Dapat nabasa ng mga mag-endorse, Oo. mga boboto. Hindi mo sinunod na naman. Eh, ganyan din. Paulit-ulit lang. Ayun. Di ba? Ay, pero bagay, ang naging desisyon ng Supreme Court, technicality, hindi siya nagdesisyon tungkol sa merit, tsaka... Hindi naman talaga, Wala no? hindi naman talaga dedesisyonan nila. Yun na nga, sabihin, doon sa desisyon ng Supreme Court na yon, Oo. ay doon lang sa technicality nung yung tatlong impeachment. Yun. Oo. Di sige, abangan natin. Ito na po yung report. Bureau of Fire Protection. Ayan, mga kababayan ko. Sana maliwanag po ang balitang ito na talagang nanindigan ng Korte Suprema na pahiya itong si Tito Soto at yung mga abogado na kontra sa impeachment na kinokontra nila ang desisyon ng Korte Suprema na unanimous decision is a unanimous mistake. Sabi ni Bulagaan, Tito Soto ngayon pahiya pating abogado na kumokontra sa desisyon ng Korte Suprema. Sino ba yung abogado dyan? Yung nagmamagaling, isa itong dilawan, mga kababayan. Pahiya ito, mga kababayan ko. So ngayon, iyakan na, alam na, next President of the Philippines, Sara Duterte. Okay po? Iyakan na. Tito Soto, iyak na. Pinky Lacson, iyak na. Yan sila Trillanes, Dilima, yun. Nag-iimpake na. Yari. Kung umabot ka sa videong ito, maaaring i-like, i-share at subscribe ang ating YouTube channel, mga kababayan. Sabihin nyo kung anong location kayo. Salamat po. This is The Wonders Philippines. Mabuhay po.